Niloko ako ng matalik kong kaibigan at dinala sa Northern Myanmar. Pero hindi ko inaasahan na ang boss pala ay girlfriend ko. Sa simula, sunod sa rin siya sa lahat ng gusto ko. Pero sa huli, ikinulong pa rin ako sa isang holang bakal na parang aso. Ginawa ko ang lahat para makatakas. Pero sa huli, nabigo pa rin akong tumakas. Pinahirapan ako hanggang sa mamatay. Ang imulat kong muli ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala na muli akong nabuhay. Pabalik sa unang araw ng pagpasok ko sa compound. Nandito na tayo sa kumpanya. Malapit ka nang kumita ng malaking pera. Tumingala ako at tumingin sa paligid. Ang pamilyar na matataas na pader na ito. Ang pamilyar na compound na ito. At itong pamilyar na tao sa harap ko. Lahat ay napaka-pamilyar. Habang pinapanood ang dahan-daang pagbukas ng gate, pilit kong pinipigilan ang pagnanais kong tumakas. Sa nakaraang buhay ko, sa mga sandaling ito, natanto ko na niloko ako ni Zhao Buzu. Nang makita kong bumukas ang gate, kumari pa ako ng takbo palabas. Pero sa huli, nahuli rin ako. Sinampal ako ni Zhao Buzu ng ilang beses sa harap ng lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tao na kalagkarin ako sa water dungeon. Binabad ako doon sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Noong malapit na akong mawalan ng pag-asa, biglang may umalingaw-ngaw na isang malinaw na electronic na boses sa aking tainga. Huwag kang matakot, host. Sasamahan ka ng system sa lahat ng laban. Pakiklaim ang iyong unboxing gift pack, host. Aakuin ko na sana, nang biglang lumapit si Zhao Buzu. Hinawakan niya ang balikat ko. Bilisan mo, huwag kang babagal-bagal. Sinasabi ko sa'yo, pagpasok mo sa kumpanya, kailangan mong maging masunurin. Kung anong ipagawa sa'yo ng boss, yun ang gagawin mo. Sa mga sandaling ito, hindi ko pa kayang labanan si Zhao Buzu. Kaya nagpanggap na lang akong masunurin at tumango. Habang walang tigil sa kadadaldal si Zhao Buzu tungkol sa kumpanya. Nagpanggap akong nakikinig ng mabuti. Habang sa isip ko ay paulit-ulit kong sinasabi, tanggapin mo ang iyong gift package. Gantimpala para sa host, isang phonebook ng mga miyembro ng mga criminal organization sa buong mundo. Gantimpala sa host, kahusayan sa mahigit 7,000 wika sa buong mundo. Gantimpala sa host, napakalakas na pangangatawan at sukdulang galing sa pakikipaglaban. Gantimpala sa host, isang super invincible at concentrated na bote ng pesticide. Napakasaganang mga gantimpala. Masaya ba ang host? Natutuwa ka ba? Anong ikinatutuwa ko dyan? Pera. Hindi ba't isa kang super rich system? Bakit walang pera? Sa mga oras na ito, pera lang ang gusto ko. Basta't may pera, mabubuhay ako sa impyernong lugar na ito. Ngunit sabi ng system, kahit na isa akong super rich system, hindi naman ako isang gago. Kailangan mong paghirapan ng pera. Pero huwag kang mag-alala, dahil kasama mo ako, ang super invincible at super rich system. Kahit gaano karaming pera ang gusto mong kitain, makukuha mo. Nang marinig ko siyang sabihin iyon, napanatag na ako, kikitain ko ang pera, pero mas kailangan kong mag-higanti. Ang mga taong nanakit sa akin sa nakaraang buhay ko, gusto kong mamatay sila nang walang mapaglibingan. Ang pinakauna sa lahat ay si Zhao Dezu. Hindi nagtagal, dinala ako sa opisina. Ang galing may bago ka na namang dala. Ito si Zhao Dezu, ang team leader ng Customer Service Department. Kahit maging abo pa ang taong ito, makikilala ko pa rin siya. Sa nakaraang buhay ko, nagtrabaho ako sa ilalim niya ng matagal. Dahil lang hindi ako makabenta, madalas niya akong bugbugin. Sa buhay na ito, hindi ko siya palalagpasin. Hoy bata, para mo naman akong kakainin sa tingin mo Inabot ni Zhao Dezu ang kamay niya para hawakan ako. Agad kong hinawakan ang kamay niya na parang reflex. Sa kaunting diin lang, napasigaw siya sa sakit. Bilis, bitaw, mababali ang mga buto ko. Itinaas ni Zhao Dezu ang kamay para suntukin ako. Mabilis kong binitawan ang kamay niya. Nagkunwaring takot na takot at nagtago sa likod ni Zhao Buzu. Ang hina naman ng katawan mo. Hinawakan lang naman ng kapatid ko ng bahagya ang kamay mo. Kailangan ba talagang ganyan? Ibang klase yung kapatid mo. Sa lakas niya, kaya niya sigurong buhati ng isang baka gamit ang isang kamay lang. Tama na yung kartihan mo. Ay proseso mo na ang pagpasok niya. Ilagay mo siya sa entertainment department. Nang marinig ko ang mga salitang entertainment department, tila sariwa pa sa isip ko ang bangungot ng nakaraan kong buhay. Isa iyong pugad ng kahalayan at kasamaan. At ang huling hantungan ay sa kural ng baboy. Ayokong pumasok sa entertainment department. Gusto kong mapunta sa customer service department. Shenglin, nababaliw ka na ba? Ako ang supervisor sa entertainment department. Sumama ka sa akin. Kaya kitang protektahan. Naglakbay ako ng napakalayo para kumita ng malaking pera. Narinig ko na sa customer service department ang pinakamalaking kita. Gusto kong pumasok sa customer service department. Narinig ni Zhao Dezu na gusto kong pumasok sa customer service department. Agad niya akong hinayla para ay proseso ang pagpasok ko. Walang tigil niya akong pinuri at sinabing magaling daw ang aking pananaw. May mataas daw akong pangarap. Pero sa totoo lang, alam na alam ko ang tunay niyang plano. Habang pinoproseso ang pagpasok ko, pilit akong pinapirma sa isang sapilitang kontrata. Ang cellphone, ID, at passport ko ay kinuha nilang lahat. Si Zhao Buzu ay nanunuya sa gilid. Huwag kang iiyak-iyak na hihingi ng tulong sa akin, ha?
Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at umalis. Nang makitang wala nang poprotekta sa akin, nagsimulang magyabang si Zhao Dezu. Lumuhad ka at dilaan mong malinis ang sapatos ko. At patatawarin kita sa kawalan mo ng galang kanina. Tama na ang Saturday. Bigyan mo ako agad ng computer. Magsisimula na akong kumita ng pera. Nagmamadali ako, dahil sa isang agarang abiso mula sa system. May nadetect itong isang malaking deal na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Hayop ka, ang lakas ng loob mong putulin ang sinasabi ko, model. Naabot na ba ng team natin ang target ngayong buwan? 1 linggo na lang ang natitira. Matatapos na ang buwang ito. Kapag hindi naabot ang kota, mapaparusahan tayo. Sa narinig, natigilan si Zhao Dezu. Sa tingin pa lang sa itsura niya, alam ko nang siguradong hindi pa niya naabot ang target niya. Wala akong panahong aksayahin sa'yo ngayon. Kailangan kong kumilos, kailangan kong kumita ng pera. Kailangan ko nang magsimulang magtrabaho ngayon na. Nakita ni Zhao Dezu kung gaano ako kapursigido. Kaya hindi na niya ako pinahirapan pa. At dinala niya ako papunta sa opisina. Sa loob ng opisina, lahat ay puspusan sa pagtatrabaho. Ang mga paa nila ay mahigpit na nakakadena sa kanilang mga cubicle. Pumunta ako sa sarili kong pwesto. Tinitigan ko ang phone number na lumabas sa screen ng system. Nag-prompt ang system, "Master, ito ang telepono ng presidente ng Yamaguchi Gumi ng Japan. Apurado siyang nangangailangan ng mga armas. Kailangan mo lang siyang tawagan. At sundin ang mga tip na ibibigay ko sa'yo. At makukuha mo na ang 10 bilyong yuan na ito." Isang boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang narinig sa kabilang linya. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang isang prompt sa screen ng system. Agad kong sinunod ang nakalagay sa prompt, at kinausap siya gamit ang matatas na salitang Hapon. Agad na napatingin sa akin ang mga tao sa paligid na may pagtataka. Lalong nainis ang mukha ni Zhao Dezu habang lumalapit sa akin. "Gago ka. Kapag sinira mo ang deal na to, papatayin kita." Natigilan si Zhao Dezu sa takot, at natulala sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos, nagpatuloy lang ako sa pakikipag-usap sa kausap ko sa telepono. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat. Naging maganda ang usapan namin ng presidente sa kabilang linya. At ibinigay ko sa kanya ang bank account number. 10 bilyon. P***, kumita ka ng 10 bilyon. Nagulat at nagkagulo ang lahat ng taong naruroon. Tuwang-tuwa si Zhao Degao, halos magsasayaw na sa galit. Sobrang sabik, na parabang sa bulsa niya mapupunta ang pera. Mabilis na nakarating ang balitang ito sa big boss sa likod ng lahat. Wala pang kalahating oras, dumating na siya sa customer service department. Nang makita ko ang big boss, nanlaki ang mga mata ko. Siya pala. Ang taong minsan kong pinagkatiwalaan ng husto. Nang biglang lumitaw sa harapan ko ang big boss, biglang nanlaki ang mga mata ko. Siya pala, ang taong pinagkatiwalaan ko noon ng husto. Lin Nienzo, may profesional na ngiti sa kanyang magandang mukha. Ang tingin niya sa akin ay kalmado, parang tubig. Para siyang nakatingin sa isang estranghero. Narinig ko, may bagong empleyado raw na nakakuha agad ng deal na nagkakahalaga ng 10 bilyong yen. Ay, opo. Ama po kayo, Boss Lin. Siya nga po, yung baguhan, si Sheng Lin. Sa nakaraang buhay, sinabi niya sa akin. Ang pangalan niya raw ay Su Xiaoyu. Isa siyang ulilang walang sino man sa buhay. Kinupkop niya ako noong mga panahong lugmok na lugmok ako. Binigyan niya ako ng trabaho. Binigyan niya ako ng kalinga. Pati pala pangalan niya ay Peke. Lumapit sa akin si Lin Nienzo. Tiningnan niya ako mula sa itaas. May ibubuga ang baguhan. Galingan mo lang sa trabaho, hindi ka pababayaan ng kumpanya. Tatalikod na sana siya para umalis. Bigla akong nagsalita, "Boss Lin, may nakilala po akong isang babae noon. Kamukhang kamukha po ninyo." Sabi niya, ang pangalan niya ay Su Xiaoyu. Natigilan sa paglakad si Lin Nienzo. Tila tumigil ang hangin. Dahan-dahan siyang lumingon. May sumilip na emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Dahan-dahan siyang lumingon. May sumilip na emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Maraming magkakamukha sa mundo. Magtrabaho ka ng maayos, model. Huwag mo nang masyadong isipin. Umalis na siya pero alam ko. Ang mga sinabi ko ay nagtanim na ng binhi sa puso niya. Sa nakaraang buhay, pinaglaruan niya ako na parang aso. Sa buhay na ito, ipapatikim ko sa kanya. Ang pakiramdam ng pagtaksilan ng taong pinakapinagkakatiwalaan mo. Ding, nadetect ang pagbabago sa emosyon ng host. Friendly reminder, ang iyong enemy side ay nasa backpack mo pa, ha? System, medyo may sayad ka ata, no? Salamat sa papuri. Na-assign ako sa isang dormitoryo para sa 8 tao. May mga dobleng kama, madilim at maalinsangan. May mga amag pa sa sulok ng pader. Ang 5 kasama ko sa dormitoryo. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng kakaiba. Hoy, baguhan, narinig ko kumita ka raw ng 10 bilyon ngayon. Nagyayabang lang yan. Huwag nyo nang pansinin yan. Mahiling talagang magyabang ang mga baguhan. Pagkatapos ng ilang araw, iiyak din yan. Hindi ako nagpaliwanag. Umakyat ako sa sarili kong kama.
Pagkahiga ko, biglang may lumabas na paalala mula sa system, emergency notice. Na-detect na may 3 tao sa dormitoryo na especially iyan ng compound. Ang trabaho nila ay bantayan ang mga baguhan. Host, mag-ingat po kayo sa inyong mga salita at kilos. Sinong 3? 2 sa ibabang kama, at 1 sa tapat. Iminumungkahi na gamitin ng host ang phonebook function para tawagan ang militar ng Northern Myanmar. I report ang compound at tumakas habang may gulo. Hindi pwede. Masyadong madali para sa kanila kung tatakas ako ngayon. Pababagsakin ko ang buong compound na ito. Pagbabayaran ko ang lahat ng nanakit sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang mga alaala mula sa nakaraang buhay ay bumuhos na parang alon. Ang pakiramdam ng pagkasakal habang nakakulong sa water prison. Ang matinding sakit ng pagkuryente. Ang kahihiyan ng itapon sa kulungan ng baboy para makipag-agawan ng pagkain sa kanila. Sa buhay na ito, doble ang ibabalik ko sa kanila. Hello, Northern Myanmar Anti-Human Trafficking Office po ba ito? Gusto kong i-report ang isang compound. Kinabukasan, maaga pa lang. Kara-rating ko lang sa pwesto ko. Lumapit agad si Zhao Dezon na may mapanuyong ngiti. Kuya Lin, uminom po kayo ng tubig. May malaki bang deal ngayon? Isama mo naman kami, tol. Team Leader Zhao, hindi ba't kahapon ay pinapaluhod at pinapadila nyo pa sa akin ang sapatos nyo? Naging masama po ang bibig ko, nabulag po ako. Kuya Lin, sana po ay palampasin nyo na ang pagkakamali ko. Habang tinitingnan ko ang pagmumukha niya, nandidiri lang ako. Sa nakaraang buhay, binugbog niya ako, minura, at pinilit na kainin ang mga tirang pagkain. Pero ngayon, para siyang aso na winawagayway ang buntot. Tama na, bigyan mo ako ng computer. Magtatrabaho ako, binuksan ko ang system. Sa screen, binuksan ko ang system tasks. May isang grupo ng mga tao na nangangailangan ng mga armas. Nagkakahalaga ng 200 milyon. Ang key person ay si Don Quixote. Bakit parang pamilyar ang pangalang iyon? Huwag mo nang isipin kung pamilyar o hindi. Tumawag ka na lang. Huminga ako ng malalim, at tinawagan ang numero. Sa pagkakataong ito, kinausap ko siya gamit ang matatas na Ingles. Muling natulala ang mga tao sa paligid. Anong klaseng halimaw to? Pagkalipas ng kalahating oras, pumasok na ang 200 milyong euro. Nagkagulo ang buong opisina. Ang halaga ay 200 milyong euro. Diyos ko, pero alam kong simula pa lang ito. Gagamitin ko ang perang ito para magtayo ng sarili kong kapangyarihan sa lugar na ito na lumalamon ng tao. Ang deal na 200 milyong euro ay gumulantang sa buong parke. Wala pang 1 oras, muling nagpakita si Lin Nienzo sa Customer Service Department. Sheng Lin, pumunta ka sa opisina ko. Ang kanyang tono ay hindi mapag-aalinlanganan. Sinundan ko siya papasok sa marangyang opisina. Sinensyasan niya akong umupo. Sino ka ba talaga? Isang taong gustong kumita ng pera. Ang isang ordinaryong tao ay hindi nakakapagsalita ng higit sa 7,000 wika. At hindi kilala ang Yamaguchi Gumi. At lalong hindi ako makikipagnegosyo sa American Mafia. President Lin, hindi ka rin naman si Su Xiaoyu. Hindi ba? Muling bumigat ang tensyon sa paligid. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Nienzo. Naging mapanganib. Anong alam mo? Alam kong pumunta ka sa China 3 taon na ang nakalipas. Alam ko na habang nandoon ka, nakilala mo ang isang lalaking nagngangalang Sheng Lin. Alam kong itinuring kanyang tagapagligtas niya. Hanggang sa bandang huli ay ikinulong mo siya sa kulungan ng baboy. Biglang tumayo si Lin Nienzo. Namumutla ang kanyang mukha. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, President Lin. Gusto kong makipagkasundo sa'yo. Tumingin sa akin si Lin Nienzo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Anong kasunduan? Gusto ko ang karapatang pamahalaan ng compound na ito. Baliw ka na. Hindi ako baliw. Kaya kong palakihin ng 10 beses ang kita ng compound na ito. Kaya kong gawing kliyente natin ang mga opisyal mula sa iba't ibang bansa. Kaya kung gawing semi-legal ang operasyon ng compound mula sa pagiging ilegal. Bilang kapalit, ako dapat ang masunod. At bakit naman kita paniniwalaan? Inilabas ko ang cellphone ko. At ipinakita ang system screen. Naka-display doon ang napakaraming numero ng telepono. Ito ang mga pribadong numero ng mga mayayaman mula sa iba't ibang bansa. At mga leader ng mga sindikato. Kasama na rin ang backer ninyo para sa compound na ito. Ang numero ni General Mi ang ng Northern Myanmar Border Guard. Tuluyan nang nagbago ang itsura ng mukha ni Lin Nienzo. Si General Ning Yang ang totoong boss sa likod ng compound na ito. Iilan lang ang nakakaalam ng numerong yan. Paano ka nagkaroon yan? President Lin, kailangan mo lang sumagot, oo o hindi. Matagal na nanahimik si Lin Nienzo. Sa huli, dahan-dahan siyang nagsalita. Pagkatapos kong magsalita, tumalikod na ako at umalis. Naiwan si Lin Nienzo na mag-isang tulalang nakaupo sa kanyang silya. Paglabas ko ng opisina, ay lumabas na paalala mula sa system. Ang galing mo, host. Pero mag-ingat ka. Hindi madaling kalaban si Lin Nienzo. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga ako sa kama, inaalala ko ang lahat ng nangyari ngayong araw. Ang reaksyon ni Lin Nienzo ay nagsasabi sa akin.
na nagsisimula na siyang pagdudahan ang aking pagkatao. Shengling, tulog ka na ba? Ang nagsalita ay si Xiao Wang na nasa itaas ng higan ko. Isang payat at mahinang lalaki. Sa nakaraang buhay, pinahirapan din siya hanggang mamatay. Hindi pa. Bakit? Mag-ingat ka. May nagtanong tungkol sa iyo kanina. Mula sa security department. Sabi nila, masyado ka raw nagpapapansin. Gusto ka raw nilang turuan ng leksyon. Ang security department ang pinakakinatatakutan sa buong compound. Sila ang may responsibilidad na parusahan ang mga empleyadong hindi sumusunod. At ang mga pamamaraan nila ay sukdulin sa kalupitan. Noong nakaraang buhay, si Li Hu, ang pinuno ng security, mismo ang nagtapon sa akin sa kulungan ng baboy. Sa buhay na ito, ang bilis naman niyang hindi makapagpigil. Salamat, Xiao Wang. Alam ko na. Pwede mo ba akong isama? Ayoko nang manatili rito. Gusto ko nang umuwi, habang tinitingnan ko ang nagmamakaawang mga mata ni Xiao Wang. Naalala ko ang sarili ko sa nakaraang buhay. Maghintay ka, ilalabas kita. Pero hindi pa ngayon. Kinabukasan, tanghali, kakakuha ko lang ng pagkain at uupo pa lang sana. Nang palibutan ako ng 5 malalaking lalaki. Ang nangunguna sa kanila ay si Li Hu, ang pinuno ng security. Puno ng kalamnan ang kanyang mukha, at mabagsik ang kanyang tingin. Ikaw si Shengling. Ako nga, narinig ko, masyado ka raw mayabang, ha? Ilang araw ka pa lang dito, gusto mo nang umakyat sa ulo ko. Agad na tumahimik ang buong kainan. Lahat ay nakatingin dito, habang si Zhao Bozo ay nakatayo sa malayo. May ngiti sa mukha na halatang natutuwa sa nangyayari. Happy Li, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mong abalahin ang pagkain ko. Gago, sinuswerte ka yata, ano? Itinaas niya ang kamay para kwelyuhan ako. Hinawakan ko ang kanyang pulsuhan. At diniinan ng kaunti. Aray, bitiwan mo. Happy Li, ang hina naman pala ng katawan mo. Pinagpawisan ng husto si Li Hu sa sakit. Akmang susugod ang mga tauhan niya. Pero natigilan sila sa tingin ko. Umalik ka at sabihin mo sa amo mo. Sa loob ng 3 araw, huwag niya akong guluhin. Pagkatapos ng 3 araw, marami tayong oras para magtutuos. Hawak-hawak ni Li Hu ang kanyang pulsuhan. Kasama ang mga tauhan niya, umalis silang nakayuko. Nagsimula ang bulungan sa loob ng kantina. Grabe, sino ba tong taong to? Pati si Li Hu, kinalaban niya. Hindi na ba siya natatakot mamatay? Pagbalik ko sa pwesto ko, sumunod si Zhao Bozo. Sheng Lian, nababaliw ka na ba? Pati si Li Hu, naglakas loob kang kalabanin. Kuya Zhao, hindi ba't kanina lang ay tuwang-tuwa ka pa habang nanunood? Hindi nag-aalala lang ako para sa'yo. Ako ang nagpasok sa'yo dito. Kung mapapahamak ka, madadami din ako. Kung ganoon, salamat sa pag-aalala mo, Kuya Zhao. Xiao Chen, huwag kang masyadong mayabang. Kahit gaano pa kalaki ang kitain mong pera. Kung wala kang kakampi, balang araw, lalamunin ka lang ng iba. Tinitigan ko siya. Sa nakaraang buhay, niloko niya ako para pumasok sa compound na ito. Pinanood niya lang akong bugbugin at ikulong. Pero ngayon, nagpapanggap siyang mabuting tao. Kuya Zhao, anong klaseng tao? Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Mr. Sheng, maupo ka. Huwag ka nang maging formal. Sinabi na sa amin ni Boss Lin ang iyong mga kondisyon. Sa totoo lang, napaka-arogante. Pero may kakayahan akong panindigan yan. Totoo nga, pero mayroon kaming isang katanungan. Bakit mo gusto ang karapatan sa pamamahala ng UNQ na ito? Sa galing mo, kaya mo namang mag-isa, dahil galit ako sa lugar na to. Nagkatinginan si Old Shen at si Lin Nienzo. Galit ako sa lugar na ito na lumalamon ng tao. Galit ako sa bawat tao rito. Gusto ko itong baguhin. Baguhin. Paano mo babaguhin? Palakihin ang. Gawin itong isang lehitimong kumpanya. Linisin ang pangalan at maging legal. Sa panahong iyon, hindi nyo na kailangang laging matakot. Hindi na kailangang ikulong at pagmalupitan ang mga empleyado. Lahat tayo ay maaaring mamuhay ng marangal. Matagal na nanahimik si Old Shen. Alam mo kung anong klaseng pera ang gusto ni General Mingao. Basta't mas malaki ang kikitain niya. Lahat ay mapag-uusapan. Mas matalino ka kaysa sa inaakala ko.